Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpunta si Jesus sa Capernaum, Galilea. Nagturo siya sa mga tao ng araw ng pamamahinga at nagtaka sila sa kaniyang pagtuturo sapagkat may kapangyarihan kung siya ay magsalita. Naroon sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng demonyo o isang masamang espiritu. Sumigaw siya ng malakas, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazareth? Naparito ka ba upang puksain kami? Alam ko kung sino ka. Ikaw ang banal, ang Diyos." Subalit pinagwikaan siya ni Jesus, "Tumahimik ka, lumayas ka sa taong iyan." At sa harapan ng lahat, ang tao'y inilugmok ng demonyo at iniwan nang hindi man lamang sinaktan. Nang gilala silang lahat at nagsabi sa isa't isa, "Anong uri ng pangungusap ito? Makapangyarihan at mabisa." Pinalalayas niya ang masasamang espiritu at sumusunod naman sila. At kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong lupaing iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadeboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadeboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Menor at Pangbansang Dambana ni Jesus Nazareno. Narinig po natin sa ating ebanghelyo sa araw na ito kung paano pinalayas ni Jesus Nazareno ang isang taong inaalihan ng masamang espiritu. Kung inyo pong napakinggang mabuti, pati ang masamang espiritu o demonyo, kilala ang pangalang Jesus na taga Nazareth. Totoo naman pong kinatatakutan ng bawat demonyo ang ating Panginoon. Alam nila na si Jesus Nazareno ay ang tunay na Mesiyas at ang anak ng Diyos na banal. At alam din po natin na pinagkalooban siya ng ating Diyos Ama ng kapangyarihan upang ipakilala sa atin ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kaniyang pangangaral ng mabuting balita, sa pamamagitan ng kaniyang pagpapagaling sa mga may sakit, at sa pamamagitan ng pagpapalayas ng mga masasamang espiritu o ng mga demonyo. Ang pagpapalayas po sa demonyo
ay isang patunay na nais ng Diyos na tayong lahat ay lumaya mula sa ating pagkakaalipin. Uulitin ko po, napakahalaga po nito. Ang pagpapalayas sa demonyo na ginawa ni Jesus Nazareno sa ating ebanghelyo sa araw na ito ay isang pagpapatunay na nais ng Diyos na tayong lahat ay lumaya mula sa lahat ng ating pagkakaalipin. Kung masasabi nating, kaya naman, masasabi po natin na hindi parusa ng Diyos ang mga nararanasan nating mga paghihirap at problema. Dahil kung ito ay parusa ng Diyos, bakit Diyos mismo ang nagpapalaya sa atin? Kalimitan po ang mga pagdurusa, ang mga paghihirap at mga problema na kinakaharap natin ay bunga ng ating mga kasalanan at ng maraming kakulangan sa mundo na hindi ginusto ng Diyos, ngunit kusang pinili ng tao. Kadalasan, ito po ay sanhi ng ating pang-aabuso sa ating mga kalayaan at ng ating mga maling pagpapasya. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, wala pong ibang hinangad at nais ang ating makapangyarihang Diyos, kundi ang ating kaginhawahan at kalayaan. Sa mga sandaling ito, anuman ang nagpapabigat sa inyong mga damdamin at anuman ang mga umaalipin sa inyo, nais po ng Diyos na kayo ay lumaya. Uulitin ko po, nais po ng Diyos, nais ni Jesus Nazareno na kayo ay lumaya. Nais ng Diyos na gumaling kayo sa inyong mga sakit at mga karamdaman. Nais ng Diyos na mabayaran nyo ang inyong mga utang at pinagkakautangan. Nais ng Diyos na pumasa kayo sa inyong mga examinations. Nais ng Diyos na magkaroon kayo ng matiwasay na pamumuhay. Nais ng Diyos na magkaroon kayo ng matatag na trabaho. Nais ng Diyos na makasundo mo ang iyong mga kaaway at mga katampuhan sa buhay. Nais ng Diyos na lumaya ka sa pagkakaalipin sa sugal at iba't ibang klase ng bisyo. Nais ng Diyos na magkaroon ka ng disenteng pamumuhay. At higit sa lahat, nais ng Diyos na ikaw ay mamunga, lumago, at sumagana. Subalit mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, lalaya lamang tayo kung tatanggapin natin sa ating mga puso ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno bilang ating manunubos, Panginoon at tagapagligtas. Lalaya ka lamang kung ikaw mismo magnanais bumitiw sa mga bagay na nagpapahirap sa iyo. Lalaya ka lamang kung ang iyong isip at puso ay bukas upang gumawa ng mabuti at tama. Lalaya ka lamang kung sa bawat sandali ng iyong buhay, ang tanging nais mo ay magmahal at manampalataya. Tandaan po natin, mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, nais at ibig ng Diyos na lumaya ka. Kaya piliin mo ang Diyos. Amen.
Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.